Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello. Hello, hello. Hello, ma'am. Hello. 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 Hello, ma'am Nora. Hello. 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 Hello, ma'am. Hello. Okay. Yung topic po natin, kung siguro magsimula po tayo sa prayer. Naririnig niyo po? Okay. Magsimula po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras nito, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong pagkilos. Salamat po, Panginoon, in spite of the pandemic, pero kaming technology, Panginoon, na makapag-share kami ng iyong mga salita. Dalangin ko po sa gabing ito na kayo po ang kumilos. Narinig niyo po ako? Sa oras na ito, dalangin ko na kayo po ang kumilos sa even yung technology namin, Panginoon. Tinaknalis namin ang presence ni Ma'am Chief. Dalangin ko, Panginoon, ang ipakilos sa kanyang buhay. Salamat din sa kila Ma'am Leonora Datot, kay Ma'am Achi, is known as Achi. Ma'am Achi, salamat po, Panginoon, sa broadcast na ito na binigay mo pong pagkakataon sa akin. At dalangin ko, Panginoon, ng iyong pagkilos sa amin sa gabing ito, at tinataas po namin ang broadcast na ito na makarating sa marami po pong mga makakarinig ng iyong mensahe. At sa gabing ito ay ang aking pong ibabahagi na mensahe is about the characteristics of a giant killer. Ang sabi po, ang aking pong text ay mula po sa 1 Samuel 17, chapter 17, verse 45 to 47. Sabi po sa verse 45, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come unto thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines
this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth. To fowls of the earth and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. So makita po natin dito sa aking binasa, ito po yung pagkakataon sa bansang Israel na sila po ay challenge, no? Kasi nung araw po ay para ang isang bansa ay managumpay, kailangan meron kayong mga warriors, no? So at this time, yung pong Israel, yung bayan ng Israel ay challenge ng Philistine sa pamagitan po ni Goliath. Kaya po pagka yung mga sundalo noon ay nakita na si Goliath, ay nagkakaroon sila ng takot, no? Hindi sila makaharap dun sa hamon ni Goliath. So makita natin nung panahon na yun ay takot na takot ang bansang Israel at hindi sila makatugon do sa hamon, yung challenge na ginagawa ni Goliath sa buhay nila. At sa oras nito ay makita natin na tayo po ay may mga challenge na kinakaharap sa ating panahon. Ito pong pandemic na simbolo rin ng isang giant, na pag narinig natin nito ay yung salitang COVID, yung pandemic, nagkakaroon po tayo ng takot. So makita po natin, pwede po natin i-relate sa ating buhay ngayon na tayo po ay kumakaharap sa higante ng buhay. Kaya nga po ang giants ay ibig sabihin po, ang every giant introduce you to yourself. Yung bawat higante na nakaharap natin ay ni-introduce tayo dun sa ating mga sarili. Kasi ano po ba ang nangyayari sa atin yan, yung mga ibig sabihin po, yung mga giants na yan ay sumisimbolo sa mga trials, sa mga challenges, yung mga crisis in life. Even yung mga negative situation are just challenges that we face in our life. So makita natin, the question is, how do we react in every situation? Ano ba tayo nagre-react doon sa mga sitwasyon ng ating buhay na kinakaharap? Kaya nga po yung bansang Israel noong time na yon ay sila po ay yung challenge sila ng bansang Philistine, at sapagkat meron silang isang mandirigma na hindi matugunan ng Israel yung hamon sa kanila, no? Kaya nga for 40 days ay nakita natin yung bansang Israel ay takot na takot once na lumabas na itong si Goliath at naghahamon sa kanila. For 40 days hinahamon sila ni Goliath at hindi sila makatugon sa challenge ni Goliath sa bansang Israel. So walang pwedeng sundalo na humarap sila, kapag ang mga sundalo ay takot at takot na pagka nakita nila lumabas na yung Philistine na si Goliath at naghahamon, ay puro takot at pangamba, hindi sila makatugon sa challenge ni Goliath. So ganun din po sa ating panahon ngayon, no? Yung trials natin, yung mga challenges, yung crisis in life sa ating panahon, marami tayo, even mga Christian leaders, nagkakaroon tayo ng takot na harapin itong pandemic, itong COVID. Sapagkat ito higante, hindi lamang ito nangyayari sa ating bayan, kundi sa buong mundo. Kaya nga pag narinig natin yung COVID, parang ito'y higante na kinakaharap natin sa ating panahon. Yung pandemic na ito ay makita natin na nagbibigay ng takot sa atin. So always remember that hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng katatakutan. Kaya lagi tayong tumatag, magtiwala sa Panginoon. At ganun din po yung mga people who reach giant position defeat giants, no? Yun daw mga tao na nakarating sa mga giant position ng buhay
ay tinalo nila yung mga giants sa kanilang buhay. Yan po yung mga challenges sa ating mga buhay, yung mga trials, crisis in life na sumisimbolo sa mga giants sa ating panahon. Minsan pagka tayo sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos ay nakakaroon tayo ng mga ganitong pagkatakot pagka meron tayong crisis in life na parang hindi natin maresolba sa ating sariling karunungan, abilidad, pero dapat po magtitiwala tayo sa Panginoon. Kasi yung po mga taong nakarating doon sa giant position ay tinalo nila yung mga giant sa kanilang mga buhay. Just like King David. At ganyan din po, ang giants are open tools to shape us and to mold us to bigger opportunities in life. Ang magandang halimbawa po dito ay si King David. King David was shaped to become a great king in Israel. So makita po natin, bago po siya naging dakilang hari sa Israel, ay marami pong mga challenges na kanyang hinarap. At isa na po dito yung si Goliath, no? At makita po natin na yung pagtitiwala ni David sa Diyos ang nagbigay sa kanya ng pagtatagumpay. Po natin, David was shaped to become a great king in Israel. So paano po ba na naging hari, dakilang hari si Israel, ng Israel si David? Sapagkat tinalo niya yung mga giants ng kanyang buhay. Ganun din po tayo sa ating panahon, tayo po ay kumakaharap sa mga higante ng buhay. At isa na nga itong pandemic na ating nararanasan sa ating panahon. Ang number one dala ko na po tayo sa yung characteristics of a giant killer. Number one characteristic of a giant killer: giant killers don't begin as a giant killer. Yan po ay mababasa natin sa 1 Samuel 14-24. Hindi ko na po babasahin, kundi i-note nyo na lamang po, sa 1 Samuel chapter 17, 14-24. Giant killers don't begin as giant killer. Kasi po si King David, bago po siya naging hari ng Israel, dakilang hari ng Israel, ano po ba yung kanyang ginagawa sa buhay, no? Makita po natin do sa 1 Samuel 17, 14-24. Si King David po ay nag-aalaga po ito ng tupa. Siya po ay nagpapastol. At minsan-minsan siya po inutusan ng kanyang ama upang pumunta doon sa mga kanyang mga kapatid, sapagkat ng kanyang mga kapatid ay mga sundalo ni King Saul. So makita po natin doon sa little task na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama ay naging faithful si King David. Doon sa kanyang pag-aalaga ng tupa, makita po natin na siya po ay faithful, no? Kaya nga, he that is faithful in little is faithful also in much, no? Yan po ay mababasa natin sa Luke 16 verse 10. He who is faithful in that which is least is faithful also in much. So makita po natin na si King David, doon sa task na ibinigay sa kanya, siya po ay faithful, no? Sa pag-aalaga ng tupa, sa pagpapastol ng tupa, siya po ay faithful. At pag siya inutusan ng kanyang ama para po magdala ng pagkain para doon sa kanyang mga kapatid na sundalo, siya po ay faithful, o yung matapat. Ganyan din po dapat sa atin, no? Ang pagiging isang Kristiyano, dapat binibigay sa atin task na maaring maliit pa sa panahon na ito. Kaya nga po ako, bago ako naging bishop, dumaan po ako sa maraming pagsubok. Why, no? Lahat po tayo na lingkod ng Diyos, hindi agad natin na-reach yung ganong posisyon. So pinadaan po tayo ng Panginoon na matrain tayo, magsanay, at maharap natin yung mga giants ng ating mga buhay. Just like King David, no? So hindi po siya kaagad naging hari ng Israel. So paano po pa ang kanyang pinagdaanan? Siya po ay sa maliliit na bagay, siya po ay naging matapat. Yan po yung mahalaga eh. Yung katapatan natin sa maliit na bagay, yung mga task na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos, maging matapat po tayo. Yan po yung isang mahalaga sa isang Kristiyano.
Kung tayo pinagkatiwalaan ng maliit na bagay, maging matapat tayo. Kagaya po ni Haring David, doon sa kanya, yung task na binibigay sa kanya, makita po natin na ang buhay ni King David, kaya po siya ay isang naging akilang hari ng Israel, sapagkat sa maliliit na bagay ay makita po natin na yung buhay po ni King David ay naging matapat sa Diyos sa mga little tasks na binibigay sa atin. So makita po natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay ni King David, na humaharap siya sa mga hamon ng buhay, sa higante ng kanyang buhay. Kagaya din po natin, no? Kung si King David, meron po siyang Goliath, ang bawat isa po sa atin ay kumakaharap sa higante ng buhay. Yan yung mga challenges, mga trials, yung crisis in life na kinakaharap natin sa mundo na ito, na dapat natin mapagtagumpayan. Yan po yung unang-unang characteristic, no, ng isang giant killers. Giant killers don't begin as giant killer. Ibig sabihin, si King David po, minol siya ng Diyos to become one of the great king, or the great king of Israel. Makita po natin si King David ay naging matapat sa task na ibinigay sa kanya. In little things, siya ay faithful. Kaya nga sinasabi po ng Luke 16 verse 10, he who is faithful in that which is least is faithful also in much. So, patuloy po tayo. Pangalawa pong characteristic na isang giant killer, the giant killer see the potential reward. So, yung daw pong giant killer at yung nagtatagumpay sa mga higanteng kanyang kinakaharap, ay nakikita niya yung potential reward. Kung matatalo po niya, madidipit niya yung higante ng kanyang buhay. Just like King David, no? Nakita niyo yung magiging reward ng kanyang kung tatalunin niya si Goliath. Kasi nung mga panahon yon, yung champion ng isang bansa at yung isang champion ng isang bansa ay maglalaban, no? So para kung manalo yung isang bansa doon sa isang bansa, magiging basihan po yun na sila ay magiging alipin ng isang bansa na yun. So makita po natin yung challenge na yun, no, ay nakita ni Haring David na kung magtatagumpay siya kay Goliath, ay sila po ay magiging kontrolado nila yung bansang Philistine. So makita natin yung hamon ng gano'n na nakita ni King David. Sabi nga, the giant killer see the potential reward. So ano yung potential reward na yun? Na sila po ay magtatagumpay, magiging alipin nila yung bayan ng Philistine kung tatalunin nila si Goliath. Kaya yun po yung hamon na yun ay naging yun po yung naging encouragement ni King David para labanan at magtagumpay kay Goliath. So makita po natin doon sa 1 Samuel 17:23-25. Hindi ko na po babasahin, pero yun po i-take note nyo na lamang sa 1 Samuel 17 verse 23-25. So makita po natin yung doon sa mga talatang yan ang binanggit ng 1 Samuel 17:23-25. Yung po mga armies ng Israel, pag lumabas na itong si Goliath, ay makita po natin na sila po ay takot na takot, no? Nagkakaroon sila ng takot na kasi ang height po nitong si Goliath is almost 10 feet po ito, eh. Yun po yung description po ng Bible. So ikaw ba naman makakita ng isang taong 10 feet ang taas, no? At napaka talagang siya ay yung kanyang gamit ay conventional. So yung mga armies po ng Israel ng mga oras na yun, pag lumabas na itong si Goliath, puro takot at nararamdaman, kaya hindi sila makaharap doon sa hamon ni Goliath. So makita po natin na yung armies po ng Israel, so the giant, yung po nakita nila ay yung problema ng kanilang kakaharapin, no? But David saw God, no? So makita po natin si David, hindi niya tinignan yung kalakihan ni Goliath, no? David saw God na ang Diyos na kanyang pinaglingkuran, na nakilala,
ay ang tatalo sa kay Goliath. Kaya nga sinasabi niya na sa 1 Samuel 17, verse 47, na the battle is the Lord. Ang digmaan daw po ay, ang labanan daw po ay para sa Panginoon. Kaya nga kung i-relate natin sa ating panahon, itong ating nararanasan, ang mga iglesia po ngayon sa panahon natin, hindi tayo makapag-gather ng virtual, no? Hindi tayo makapag-gather. Kung mapag-gather man tayo ay minimal, no? Hanggang 10 lang yung pagtitipon natin. Kaya yung malalaking mga iglesia, yung malalaking churches, hindi sila makapag-gather, no? Na nagagawa nila nung hindi pa nagkakaroon nitong pandemic. So makita natin, ito po yung hamon ng buhay sa atin, sa iglesia. So makita natin si David ay hindi niya tinignan yung Goliath, yung giant na kanyang kakaharapin, no? Ang nakita niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran is above the giants. Ibig sabihin, dapat po ganun yung ating pananaw, no? Yung ating pananaw sa ating panahon, makita natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran is more than this pandemic. Kaya makita natin, behind what we see is an all-powerful God. Hindi man natin nakikita ng naked eyes natin na ang Diyos nating pinaglilingkuran, nakilala, is above all giants in this world. So makita natin, yan pong giant na kinakaharap natin sa ating panahon ngayon, yung pandemic, yung mga COVID, ayan po ay higante. Kaya nga pag narinig natin yan, yung mga tao po ay takot na takot, di ba? Hindi na halos lumalabas ng bahay kasi nga sa takot dito sa pandemic at magkaroon sila ng COVID. Kaya makita natin na dapat ay tayo po yung mga problema na ating pong na-encounter, yung challenges sa ating mga buhay, dapat ay ibigay natin sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 Peter 5 verse 7, casting all our cares upon Him, for He cares for us. So makita po natin lahat ng ating mga kabigatan, ibigay natin lahat sa Panginoon sapagkat siya ang tunay na nagmamalasakit para sa atin. Kasi minsan tayo ay nagkakaroon ng takot, tandaan po natin na nandito po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan. Binigyan tayo ng spirit ng Diyos ng sound mind, good judgment, no? So kailangan ibigay lahat natin sa Panginoon yung ating mga kabigatan, yung ating mga challenges, yung mga giants na kinakaharap natin. Bakit hindi natin makakayanan yan kung wala ang tulong ng Panginoon? Kaya nga po si King David, bakit po siya nagtagumpay sa Goliath na kanyang buhay, sa giants na kanyang kinakaharap? Because nakatingin po siya sa Diyos, na yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Bakit tandaan po natin na ang mundong ito is like a drop of water in the sight of God. So makita natin, ganun po si King David na nagtitiwala sa Panginoong Diyos na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ang siyang magtatagumpay. Ay, ang height po ni Goliath is 10 feet, pero ang Diyos po natin, di ba? Sabi nga ng Bible, ang description ng Bible, heaven is my throne and earth is my footstool. So makita natin, ang Diyos natin ay tuntungan niya lamang itong lupa na ito, itong earth na ito. So makita natin ang Diyos na ating nakikilala is more than the Goliaths of David. Ang Diyos na ating nakilala is more than this pandemic na giant na ating kinakaharap sa ating panahon. Ang ating pong Diyos ay mas higit, He is above this COVID-19 na sinasabi. Kaya nga po yung bansang Israel, nung darating na yung sa panahon ng Ehipto, di ba? Nakita po natin, nabasa po natin yan. At madalas natin ituro na kung nung daraan ng angel of death sa kanilang lugar, yung po mga Israelites na naglagay po ng dugo do sa hamba ng kanilang mga pintuan.
na hindi sila tinamaan ng kamatayan, hindi sila dinaanan ng kamatayan. Makita natin dapat ganun po tayo magtiwala, na ang Diyos natin ay covered tayo ng kanyang banal na dugo. Ito po yung ating pananampalataya, na yung Diyos na ating nakilala ay ang protection natin ay sa kanyang blood, no? So makita natin si King David sa kanyang panahon, nung hinaharap niya ang Goliath na kanyang buhay, yung giants na kanyang buhay, meron siyang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ganun po dapat tayo. Yung mga problemang ating kinakaharap, yung mga challenges ng ating buhay, kailangan po ibigay natin lahat sa Panginoon. Kaya nga, because the battle is the Lord. So makita natin sa ating mga buhay, dapat tayo magtiwala sa Panginoon, that He is above all. Ang Diyos na ating nakilala ay mas higit sa mga higante ng mundong ito. At pangatlo po, na characteristics ng giant killer. Giant killer face the challenge with a higher purpose. Yun po yung pangatlong characteristic of a giant killer. The giant killer face the challenge with a higher purpose. Makita po natin yung isa po daw tumatalo sa higante ng buhay, tumaharap sa challenge ng buhay, ay makita natin with a higher purpose. Makita po natin sa 1 Samuel 17:45-47, yung binasa po natin kanina. David saw this challenge with a higher purpose. So ano po yung binanggit doon sa 1 Samuel 17:45-47? Ang sabi po doon, so that the world will know that there is a God in Israel. No? Yun po yung purpose, no? Na ipakita sa mundo na ito, sabi ni King David, yung Diyos na aking nakilala, that ay makita natin na tunay na Diyos. No? So makita natin si King David, ang kanyang purpose, so that the world will know that there is a God in Israel. So dapat makita ng mundong ito na mayroong Diyos sa Israel. Kaya dapat tayo ay ganun din po tayo sa ating panahon ngayon, na makita ng mundo na ito na higit ang Diyos na ating nakilala, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So meron pong purpose, no? Sabi nga, David saw this challenge with a higher purpose, so that the world will know that there is a God in Israel. So dapat po ganun po tayo, no? Ang halimbawa po natin diyan ay when we face the challenges of life, our purpose must be to glorify God in us. Ano po dapat na maging purpose natin kung mayroon tayong pinakaharap na mga challenges, no? Na sumisimbolo sa mga giants, no? Or Goliath ng ating buhay. Our purpose must be to glorify God in us. So yun po yung naging purpose ng buhay ni David, no? Na kaya siya mayroong lakas ng loob na harapin yung giants na si Goliath, ay dapat makilala ng mundong ito yung Diyos na nakilala ni King David. Ganun din po tayo na mga Kristiyano, no? Ang dapat na purpose natin is to glorify God. Kaya nga tayo, darating ang panahon pag binagbawal na talaga ang pagtitipon na kailangan we must obey God rather than men. Kung ang gobyerno man ay hindi na tayo ay gamitin na ng kaaway para mapigil yung pagtitipon natin, darating ang panahon dapat tayo ay mag-decide na it is better to serve God than obey yung authority dito. So dapat yung purpose natin is to glorify God. Yun po ba yung purpose natin? Na pag nag-declare ang gobyerno sa ating panahon na hindi na tayo magtitipon. At salamat na lamang po sa technology na ganito, ay nakakapag-aral pa rin po tayo, nakakarinig patuloy tayo ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng encouragement. Pagkat ito po yung ating buhay, no? Na dapat tayo magtiwala sa Diyos at maipakilala natin yung Diyos na nakilala natin, kagaya din po ni King David, no?
na si King David, ang kanyang purpose is to glorify God at maipakilala niya ang Diyos na itong nakilala nila na ang Diyos nila, ang Diyos ng Israel is the true God. Ganun din po tayo ating panahon. Dapat ang ating purpose ay pakilala natin ang Diyos na ating nakilala. Hindi tayo katulad ng mga hindi mananampalataya, no? Na sa panahon ito ay punong-puno ng takot sa buhay. Tayo po mga Kristiyano ay hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katatakutan. So dapat meron po tayong purpose na gano'n. No? Number 3 points ko po, yung giant killer face the challenge with a higher purpose. Ano ba yung purpose natin? Na ipakilala natin yung Diyos na ating nakilala, na bigay sa atin ng kaligtasan sa mundo na ito, na maluwalhati siya sa ating mga buhay. Pang-apat po, ito pa yung huli, no? Giant killer are eager to win because God was with him. 1 Samuel 17:48. No? So makita po natin dyan sa 1 Samuel 17:48. The first step to solving the problem is to begin. Overcomers are inspired to win the challenges. Makita po natin dyan sa 1 Samuel 17:48. David ran towards Goliath. Si David wala po siyang takot, no? Siya po yung tumakbo papunta kay Goliath. Because giant killers don't give up. They don't run away, no? Paano po ba tayo kung makaharap ng problema sa buhay, yung malalaking gigante ng problema na ating kinakaharap? Tayo po ba ay tinakaharap po ba natin to, no? O tayo po ay nagkakaroon ng takot, parang wala nang hindi na natin mare-resolve, no? So kailangan yung first step na yan is kailangan paano ko ba mas-resolve itong problemang ito, no? Overcomers are inspired to win the challenges. Yung mga overcomers, sabi nga po ay tayo higit pa sa mananagumpay, no? At sinabi rin ng salita ng Diyos, tayo ipaparada ng Diyos sa mundo na ito na mananagumpay. So makita natin si King David sa kanyang buhay, nung kakaharapin na niya yung si Goliath, ay siya po ay patakbo papunta kay Goliath, no? Ibig sabihin, yung challenges, yung Goliath na kanyang kinakaharap ay hinarap po niya ni King David. Alam niyo po anong kanyang panahon ay siya po ay sabi nga ni Goliath sa kanya, musmus ka, bata ka, sino ka na haharap sa akin? Ako ba ang akala mo ba sa akin ay isang dog na meron kang pamatpat na iharap mo sa akin? Kasi yung pong sandatan ni Goliath ay conventional, no? Na meron po siyang suot na kaya napakalaking tao, 10 pulgada o 10 feet ang kanyang height. At siya po ay meron siyang kalasag, no? Na pandigma. Kaya nga si Goliath ay isang veterano o mandirigma ng Philistine, no? Ito po si King David, isang kabataan, no? Harap ka sa Goliath, ay siyempre po ang kabataan natin yan ay kung wala kang Diyos ay magkakaroon ka ng takot, no? Pero dahil nga si King David, yung Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, meron po siyang lakas, no, na humarap kay Goliath. David ran towards Goliath. Makita po natin si David ay tumakbo papunta kay Goliath. Hindi siya tumakbo na patalikod at umatras sa laban, no? Giant killers don't give up. They don't run away. So makita po natin ang mga giant killers na nagtatagumpay sa buhay na ito ay hindi po tumatalikod sa laban. Si David po, no, ay kung nung siya po ay andun na po sa labanan, ay siya po ay tumatakbo hindi para lumayo kay Goliath. Siya po ay tumakbo papunta kay Goliath. So makita po natin, you can judge the size of a person by the size of the challenge he is facing, no?
Masusukat daw natin ang laki ng isang tao sa pamagitan ng mga yung size ng mga challenges na kanyang kinakaharap. Kaya si King David, makita po natin kung gaano siya kalaki sa harapan ng Diyos. Because yung kanyang pagtitiwala sa Diyos na siya yung pagtatagumpay ng Diyos sa labanan na yun. Because sinabi nga niya, the battle is the Lord. Ang labanan daw po ay hindi naman sa atin, kundi ang Panginoong Diyos ang nagkikipaglaban sa atin. So, makita natin sa buhay ni King David, bakit po siya nagtagumpay kay Goliath, yung higante ng buhay niya na kinaharap. Meron mo siyang pagtitiwala sa Diyos. Ganun din po tayo sa ating panahon ngayon. Yung ibang mga lingkod ng Diyos, may mga mega churches na nag-resign na po yung mga pastor. Marami po, no? Kasi hindi na po nila matagunan yung mga renta sa mga venue, no? Kaya nga po yung mga kaibigan kong pastor, pag nag-uusap-usap kami, ay sabi nga po, pagkukwento lang po namin na yung mga mega churches, hindi na po sila nakakapagtipon, no? Kasi pag inorderan ng gobyerno, susunod lamang po tayo, no? Hindi po tayo makapag-gather ng malaki sa ating panahon. So, kung halimbawa dumating na po yung pagkakataon na pagbabawal na yung ating pagtitipon talaga, salamat na lamang po, merong ganitong mga technology upang patuloy tayong makapag-aral, makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, yung po may mga churches, mega churches, hindi na po makapagtipon yung malalaking gathering, no? Ang nangyayari po sa ating panahon, house church na lang po tayo, diba? Mabuti na lang po sa aming church ay nakapag-develop kami ng mga youth, no, na disciple namin, at sila na po yung nag-handle ng mga house church, no. Yung po mga pagtitipon ng 3 o 5 tao sa tahanan, sila na po yung nag-handle, yung po aming mga kabataan. So makita po natin yung ginawa sa atin ng Panginoon Diyos na dinevelop sa atin yung discipleship, no. Ibig sabihin yung mga kabataan natin na train na sila sa hamon ng buhay. So makita natin sa aking pong pagtatapos, kung si David po ay may Goliath na giants na kanyang kinaharap, tayo rin po ng mga lingkod ng Diyos, tayo po kanyang mga anak, kabilang sa kanyang iglesia, tayo rin po ay humaharap sa mga higante ng buhay. Mahalaga po, meron tayong pagtitiwala kung paano po nagtiwala si King David, because ang kanya pong pananampalataya na ang labanan ay hindi sa atin. Ang Panginoon Diyos po ang nakikipaglaban sa atin. Ang Panginoong Jesus po ang nakikipaglaban sa atin. Sa akin pong conclusion, no? Sa Hebrews 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So makita po natin kung paano po si King David merong pagtitiwala sa Diyos na siya ay pagtatagumpayin. Ganun din po ba dapat po tayo? Ganun dapat po tayo, na tayo po, kung si King David ay may Goliath na kinaharap, lahat po tayo ay mayroong mga Goliath na kinakaharap sa mundo na ito. Mahalaga, meron po tayong, lagi tayong nakapatingin sa Panginoon. Sabi nga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya po ay may akda at pagtapos ng ating pananampalataya. So, yun dapat yung pong pananampalataya natin, lagi nasa Panginoon. Because hindi po natin tatalunin yung Goliaths dito sa mundo, yung mga higante ng yung nakaharap natin. At ngayon nga po, meron tayong higante kinakaharap, yung pandemic, yung COVID. Dapat po tayo magtiwala sa Panginoon na pagtatagumpayan tayo ng Panginoon. Tayo po ay tao ng Diyos. Tayo ay, sabi nga, we are more than conquerors. Tayo po higit pa sa mananagumpay. Tayo po ay, ang Panginoon Jesus po ay nagtagumpay na more than 2,000 years ago. Sabi ng Panginoon, in this world you will have tribulation, but be of good cheer.
because I have overcome the world. So dapat tayo mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Ganitong panahon, meron tayong kinakaharap na higante. Kung si David po merong Goliath, meron din po tayong kinakaharap sa ating panahon na higante. Ito po yung pandemic, ito po yung COVID, pero dapat po ang pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus. Yun lamang po yung aking ibabahagi sa gabing ito, at sana po ay tayo ay napagpala. Bawat isa sa atin ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Sa Kanya po ang kalwalatian at papuri. Tayo lamang po ay mga instrumento ng Panginoon sa mundo na ito. At salamat sa technology na ito, na binigay sa atin, na patuloy po tayong nakakapag-aral ng Kanyang mga salita. Patuloy po natin na ipapahayag ang salita ng Panginoon. At nadalangin ko na ito po ay maging part tayo ng great revival na mangyayari sa panahon na ito bago po dumating ang Panginoon para kunin ang Kanyang iglesia. At pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabi ito sa magitan po ng Kanyang mga salita na ating pinangahawakan, at ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Okay, tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests. Panalangin natin itong mga kahilingan ng ating mga kapatid, no? Ito po natin na yung ating mga kapatid na dumaranas ng mga karamdaman at may mga prayer request sa oras na ito. Dalangin po namin si Delia Agustin Valenzuela, mabigyan ng Panginoon ng patuloy na kalakasan at restoration ng kanyang kalusugan. So we pray, ano man ang maging declaration ng mga doktor sa resulta ng mga examinations na kanya pong sinagawa sa kanya, na dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, masigit ang declaration ng Panginoon. Because our God is more than all the doctors of this world and all the medicines of this world. So makita natin sa oras na ito, patuloy namin tinataas ang aming kapatid Delia Agustin Valenzuela, na patuloy mo siyang mabigyan ng kalakasan. We claim, Panginoon, yung declaration mo sa kanyang buhay ang mahalaga. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon, ang kanyang i-restore mo ang kanyang tuloy ang kanyang kalusugan, even yung kanyang family, tinataas ko sa inyo sa oras na ito. At ganyan din si Mirna Sanchez, no? Ang kanyang prayer request is complete healing against COVID-19, no? So makita po natin siya ay naka-experience, no? Nagkaroon po siya ng COVID, and right now siya po ay from Sydney, Australia. Dalangin namin sa oras nito, Lord, hindi po maiksi ang iyong kamay, no? Hindi po ang kapangyarihan niyo po ay hindi limited ng distance, Panginoon. Sa oras nito, we declare healing right now po sa physical body ni Mirna Sanchez. Complete healing right now from COVID-19. You are more than this pandemic. You are more than this COVID-19, Panginoon. And right now, we lift to you, Mirna Sanchez. Bring healing right now in the name of Jesus. Ganyan din po, may hiling na panalangin din po si Concepcion Cristobal Consols. Ito po, buong pamilya po niya ay under COVID, no? So makikita natin sa oras nito na itong pong ating na-experience na sa ating panahon, ito po yung mga higante ng ating mga buhay ngayon. So makita natin sa oras na ito, dalangin ko pa si Concepcion Cristobal Bunsols at na kanyang buong pamilya right now, God, na siya pula po ay nagkaroon ng COVID right now, God. I pray, Lord, yung healing touch sa kanilang buhay. Pagaligin mo sila sa oras na ito, at maging magandang testimony ito, Panginoon, na maluwalhati ka sa kanilang mga buhay, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Gamitin mo, Panginoon, right now, God, yung mga sa physical body nila, Panginoon.
Wala pong imposible sa inyo. Tinataas ko po sila sa oras nito, ang pamilyang ito. Magkaroon po sila ng kagalingan. Sila po lahat sa nilang pamilya right now, God, ay nagkaroon po ng COVID. And right now, Panginoon, I pray na ikaw po malulhati sa pamilyang ito, God. Dinggin mong aming mga panalangin, O God. Bring healing to this family, O God, na maitaas ka, malulhati ka sa kanilang mga buhay. Kaya hindi po Panginoon, tinataas po namin si Karina Roman. Meron pong nakitang cancer cell sa lining ng brain niya. Nawa po ay sa oras nito, Lord, magkakaroon po siya ng treatment, no, sa California, USA. At dalangin namin ang mga treatment na ito ay gamitin mo, Panginoon, to bring healing sa kanyang physical na katawan. Yung pong kanyang pong brain, yung may cancer cells, Panginoon, right now, God, we rebuke this, Panginoon. Pinapalayas namin ito sa kanyang ulo, sa kanyang katawan. Ay na-pray, Panginoon, Lord, i-restore mo ng health, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon, mataas ka niyang buhay. Higit, Panginoon, ang kaligtasan po ng kanyang kaluluwa. Dalangin din namin si Nika Bagtas Cruz. Siya po ay magkaroon ng favorable result sa PET scan na kanya pong gagawin sa kanya. Sa oras nito, Lord, no, saan mas siya naroon, I pray, Lord, yung healing touch sa kanyang buhay. Pagalingin mo siya sa oras nito. At kung dumaan siya sa ganitong process, yung scan, Panginoon, ay magintol mo ito, Panginoon, to bring healing kay Nika Bagtas Cruz. Kayo po ang aming nilalapitan sa oras nito to bring healing sa kanyang physical body. Ganun din po, tinataas ko si Jocas Ramos na siya po ay makapasa sa Chicago State exam. Para po, Panginoon, right now, God, bigyan mo siya ng wisdom upang sa kanya po exam na ito ay maipasa niya, Panginoon, and eventually, Panginoon, makapagtrabaho siya din sa Chicago, Panginoon. Lord, sa inyo po namin tinataas sa lahat ng mga hiling ng hingan na ito, Panginoon. Kayo po ang Diyos na nakakaalam, no, ang mabuti para sa amin. And right now, we lift all of these prayers, Panginoon, na kahilingan sa inyong trono. And I pray, Lord, tugunin mo ang mga bagay na ito, God. Sinabi mo sa inyong mga salita na ibigay namin lahat po ng aming mga kabigatan sa inyo, Panginoon. And right now, Lord, tinataas po namin ang mga kahilingan ng mga kapatid na ito, na kayo po ang tumugon at ikaw po ang malulahati, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sinabi mo, Panginoon, sa Exodus 15:26, ikaw ang Panginoon na nagpapagaling. At right now, we claim, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, by the 40 stripes na iyong tinanggap, nagkaroon kami ng healing, Panginoon. And right now, we claim this, Panginoon, to bring healing, Panginoon, sa mga aming mga kapatid na ito, nagkakaroon po ng kanilang prayer request, Panginoon, sa inyong trono, sa inyong harapan. Right now, God, kayo po ang magkaroon po ng tugunan, kasagutan sa kanilang healingan, kagagalingan. We claim this in the name of Jesus. Hindi tinataas namin ang aming bansa, ang aming bayan right now, God, from Luzon, Visayas, Mindanao. Lord, marami pong aming mga kabayan sa oras na ito, mga nawalan ng trabaho, Panginoon. Lord, abutin mo sila, Panginoon. Magkaroon sila pang ng kabuhayan, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, sana po yung economic ng Pilipinas, Panginoon, ay umayos, Panginoon, upang marami pang kababayan na sa panahon ito, Panginoon, ay naghihikahos, nangangailangan ng pananalapi, Panginoon. Kayo po ang tumugon sa mga bagay na ito. Dalangin namin na yung pandemic na ito sa aming bayan, Lord, kayo po ang humilos from Luzon, Visayas, Mindanao, Lord.
Dalangin namin, Panginoon. You are control of everything, Panginoon. Sa oras nito, nataas po namin sa inyo, Panginoon, ng mga bagay nito na hindi na lumagana, Panginoon, ang mga pestilence na ito na marating sa aming bayan. At inilalapit namin sila, Panginoon, ang aming bayan sa inyo sa oras nito. Even yung aming mga politiko, Panginoon. This time na malapit na naman po yung eleksyon, yung kampanyahan, Lord. Dalangin namin itong mga tumatakbo sa aming bayan. Lord, huwag po silang magkaroon ng mga personal na mga agenda, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. Yung kanilang mga plataforma na lamang, Panginoon, ang kanila pong pahayag at Panginoon, wala sila po ang mga paninira, Panginoon, the time ng kanilang pangampanya, and we lead to you, Panginoon, yung tamang presidente para sa aming bayan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, sinabi mo sa Romans 13, Panginoon, all authorities, Panginoon, ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, tinataas namin yung magiging susunod na Pangulo ng aming bansa, susunod na Vice President, Panginoon. Talaga mo po sa amin yung karapat-dapat na pamunuan ng aming bayan, upang ang aming pong bayan, Panginoon, ay madakila, Panginoon, ay yung pangalan, at ikaw po ang maitaas, Panginoon. Yung mga prophecy sa aming bayan na kami po ay magiging ilaw, Panginoon, sa buong mundo ito. Yung aming bayan ay sumilang ang iyong liwanag, Panginoon. Nalain ko ang iyong mga lingkod, mga pastors, mga bisya, Panginoon, at yung mga elders, Panginoon, and all the bodies of Christ, Panginoon. Palain mo kami at magawa namin yung nagagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa technology na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na patuloy kami makapag-aral ng iyong mga salita, patuloy kami na makapagbahagi ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin right now, God, in the most powerful name given under heaven, the name of our Lord Jesus Christ. Everybody say Amen. Okay po, dyan po tayo nagtatapos. At salamat po kay Ma'am Leonora, kay Ma'am Achi, na binigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-broadcast sa ating group. Salamat po about sa atin, yung ating mga kapatid na participate sa atin sa gabing ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, at dalangin ko na patuloy kami tayong sumagana sa biyaya ng Panginoon. Salamat po sa oras nito. Binabalik namin ang lahat ng papuri sa aming Panginoong Jesus. Salamat po.